Naging mainit ang standoff mga kapatid ng Taiwanese at ng Chinese Coast Guard. Taiwanese Coast Guard at ng Chinese Coast Guard mga tol dito sa Pratas Island. Munti ka na magpang-abot. Eto, alamin natin kung ano alaman nitong balita mula rito sa UNTV News. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Sabi rito, nagkaroon ng standoff sa pagitan ng Taiwanese at Chinese Coast Guard malapit sa strategic na Pratas Island sa South China Sea. Kasunod ito ng patuloy na pagpapalakas ng China ng militar at maritime presence sa rehiyon mga tol. Alamin natin, panoorin natin to. Tumagal ng isang buong araw ang tensyon sa dagat matapos magkaharap ang mga barko ng Taiwan at China Coast Guard malapit sa Pratas Islands o Dongsa Islands sa hilagang bahagi ng South China Sea. Kung titignan mo, parehong Chinese yan mga tol. Republic of China, diba? People's Republic of China. Pareho silang China. Actually, isa lang talaga ang dugo nila. Kumbaga parang South and North Korea. Tama. South Korea and North Korea. Parehong Korean yun. Diba? Kumbaga dito sa Pilipinas, kung magkakaroon ng paghiwalay ang mga taga Mindanao, diba? Gusto nilang hiwalay ang buong Mindanao. Pare-parehong Pilipino pa rin yun. Ayon sa Taiwan Coast Guard, namata nila noong Sabado ang isang Chinese Coast Guard ship na papalapit sa restricted waters ng Pratas. Kaya agad silang nagpadala ng sarili nilang barko upang harangan ito. Sumiklab ang matinding palitan ng mensahe sa radyo habang kapwa iginigiit ng magkabilang panig ang kanilang soberanya sa lugar. Matindi nga lang dito sa Taiwan, talagang pumapalag sila mga tol. This is Taiwan Coast Guard vessel Lan Yu. You're in our exclusive economic zone, no? Exclusive economic zone, sound familiar para sa ating lahat, di ba? No scientific research activities may be conducted without permission. Ang matindi rito, nahaharang nila. Medyo may mga bagay na kinaiinggitan tayo sa mga bagay na ganito, no? Please leave immediately, leave immediately. Iginit naman ng China na ang kanilang barko ay nasa routine patrol lamang at may jurisdiksyon sila sa Pratas Islands. Napakahilig ng China sa mga ganong report, no? Nasa routine patrol kami. Sa atin mga tol, maraming ulit na nangyayari yan. Pumapasok yung kanilang mga research vessels. Kaso nadedetect lang natin, no? Tapos na ibabalita sa media. Pero yung mga ganitong klaseng pangyayari, ito yung mga bagay na iniiwasan ng Pilipinas. No? Sa Taiwan, hindi, pareho sila ng lahi, pareho sila ng ugali mga tol, yan, no? Naghaharangan sila. Sa atin iba yung natin, iba yung atake natin, no? Ang Pratas Islands ay kontrolado ng Taiwan, ngunit inaangkin din ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Matatandang ilang taon nang pinalalakas ng China ang military at Coast Guard activities nito sa paligid ng Taiwan at sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ayon sa mga security officials ng Taiwan, mahigit 100 Navy, Coast Guard at iba pang vessels ang idineploy ng China mula Yellow Sea hanggang South China Sea at Western Pacific. Wala, malaki kasi talaga ang puwersa ng China. Napakalaki. Nagsimula ang deployment bago ang pulong ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa Beijing. Nanunubok. At mas nadagdagan pa matapos ang summit. Lalong nagdulot ng pangamba sa Taiwan ang mga pahayag ni Trump na maaaring gamiting bargaining chip ang US arms sales sa Taiwan. Siyempre, ano pa bang aasahan ng Taiwan sa Amerika? Diba? Ang Amerika, uunahin nila yung sarili muna nila. Diba? Hindi nila itataya yung sarili nila para sa ibang mga bansa. Not unless talaga meron silang pakinabang, diba? Pero kung mamimili lang sila kung sino mas may pinakapakinabang sa kanila, yun yung pipiliin nila. Ewan natin mga tol kung ano na pag-usapan nitong dalawang leader na to. Sa pakikipag-usap sa China, umaasa naman ang Taiwan sa suportang militar ng United States upang mapigilan ang posibleng pag-atake ng China. Sana lang talaga, no?
Samantala, binigyan diin ng Taiwan na nananatili silang nakatuon sa pagpapanatili ng status quo habang itinuturo nila ang China bilang pangunahing sanhi ng instability sa rehiyon. Ngayon, kung tayo mga Pilipino ang tatanungin, sino ba talaga ang pangunahing sanhi o pasimuno ng mga instability, mga tensyon na nangyayari dito sa South China Sea? Kayo bilang mga Pilipino, sa tingin ninyo, sino? Comment kayo sa ibaba. Pagkaraan ng ilang oras, inanunsyo ng Taiwan Coast Guard na lumabas na rin sa restricted waters ang Chinese vessel. Umatras ang Chinese vessel, ba? Umatras ang Chinese Coast Guard. Gayunman, nananatiling mataas ang alert level sa lugar dahil sa patuloy na tensyon sa South China Sea. Pero mapapasana all ka na lang talaga, no? Sana all. Yung tipong pag may mga pumapasok na barko sa exclusive economic zone, may mga darating na barko para harangin talaga sila. Well, nagawa na rin naman natin ng Pilipinas yan. Nagawa na rin yan. Maraming ulit na rin nating nagawa yan. No? Pero sana maging ganito rin tayo talaga katibay. Pero itong pinagkaiba kasi ng Pilipinas at saka ng Taiwan eh. Sa kanila talagang suportado yung pagpapalakas ng kanilang sandatahan. Dito medyo may 2 panig o 3 panig na naglalaban-laban. Minsan nga yung mismo mga mamamayan eh. Dahil sa pag-idolo nila doon sa mga politiko na hindi nga alam kung kailan ang birthday nila, sinusuportahan nila pati yung mga pag-question sa mga pagbili natin halimbawa ng mga armas, ng mga sandata, lahat kine-question eh. Tapos pahirapan pa sa budget. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba.